At ang problema ay biglaan na lang pong na-delete yung chat history namin or conversation namin kaya hindi ko na po mabalikan yung ibang messages namin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang end-to-end encryption sa ating Messenger. Ito nga po yung bagong update ni Messenger, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Kung kagaya po kita na nag-aalala dahil sa bagong update ni Messenger na end-to-end encryption, para sa itong video na to. Dahil nga po sa bagong update na ito ay namomoblema nga ako dahil hindi ko na makita at mabasa yung ibang conversation namin. Meron pong mga messages, pictures, and files na hindi ko na mabuksan at mabalikan dahil nga sa bagong update na to. At ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang tamang pag-setup ng end-to-end encryption. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay buksan po natin ang ating Messenger account. For example, ay papakita ko sa inyo yung conversation namin ng mama ko na kung saan may nakalagay na po na end-to-end encryption, na kung saan ito po yung bagong update ni Messenger. Ang problema lang talaga sa ganitong update ay yung chat history namin ay hindi na na-save. So yung mga dating pinag-usapan namin ay kusa nang nabubura. Yes, deleted na po siya at hindi ko na po yun mababalikan. Kaya po ituturo ko sa inyo yung pinakamagandang solusyon na pwede nyo pong gawin sa ngayon. Ang next step na kailangan po natin gawin ay pindutin lang po natin yung tatlong line sa may gilid. Dito naman po ay may settings button katabi ng name natin at click po natin yan. Dito po sa ating Messenger settings ay kailangan lang po nating scroll down at hanapin po natin yung privacy and safety. Pindutin po natin yan. At dito na po natin makikita yung bagong update na end-to-end encrypted chats at click po natin yan. At dito na po natin makikita yung message storage na kung saan ito po yung settings na kailangan natin sa end-to-end encryption. At dito nyo po malalaman na naka-turn on po ang inyong end-to-end encryption sa Messenger kapag may nakalagay na po dyan na date created. Ang ibig sabihin ay sa araw na po na yan na turn on nyo po yung end-to-end encryption. Ang simpleng paalala ko lang po sa inyo ay wag na wag nyong pipindutin yung turn off secure storage or delete and turn off secure storage dahil kailangan natin yan para mabasa pa rin po natin yung chat history natin. Kaya kung na-turn on nyo na po yung end-to-end encryption sa Messenger nyo ay okay na po yun. Ang kailangan lang gawin ay maglagay po kayo ng PIN para magkaroon kayo ng access kapag magtatry po kayo mag-login ng Messenger account nyo sa ibang device. Ano nga ba ang mangyayari kapag na-turn off po natin yung secure storage natin? Unang-una ay hindi na po natin mare-restore o mare-recover yung mga chat history natin kapag nagpalit po tayo ng device. And also, kapag sobrang baba na po ng storage natin at nag-reach na po yan ng 1 gig yung remaining storage capacity, ay automatic na pong madidelete yung mga end-to-end encrypted messages natin older than 90 days. And again, ang simpleng paalala ko lang po sa inyo ay wag na wag nyo pong pipindutin yung turn off secure storage or i-delete yung secure storage para syempre meron tayong access sa chat history natin. At kung kagaya kita na naka-turn on na yung end-to-end encryption sa Messenger at gusto mo tong tanggalin ay hindi po pwede. Nasa bagong update na po kasi ng system ni Messenger yung end-to-end encryption at hindi na po natin yan pwede mabago. Pero syempre pwede natin magawa ng paraan yan dahil pwede na po natin ma-download yung mga chat history natin sa ating device. At balik po muna tayo sa pinag-uusapan natin. So dito sa turn off secure storage ay wag na wag nyo pong pipindutin dito yung turn off secure storage at yung continue. Kailangan kapag na-turn on nyo na po ay okay na po yun. In case lang naman na gusto mong baguhin yung PIN mo at gusto mong ma-secure yung mismong Messenger account mo ay pwede naman po. Pindutin mo lang yung reset PIN at pwede ka na ulit mag-create at mag-setup ng panibagong PIN mo sa iyong Messenger account. So dito itatry ko na po maglagay ng panibagong PIN at makikita nyo po yan dyan. After po nyan ay kailangan lang po natin i-confirm at dapat parehas po at kapag okay na ay maglo-load lang po yan. Sobrang importante po ng PIN na ito dahil ito po yung gagamitin natin kapag nagpapalit po tayo ng device. Kapag naglalagin po tayo sa computer, panibagong cellphone, ito po yung kailangan nating ilagay. Ang isa pa pong masasuggest ko ay turn on natin tong save key in Google Drive. Set up a way to access your chat history. You can keep a key in Google Drive to automatically access your chat history if you switch devices. So dito ang kagandahan ay pwede na po nating i-connect yung Gmail account natin dito ng diretso at okay na po yan. Take note lang po na dapat yung Gmail account na i-connect nyo po dito ay kailangan po active at nabubuksan po ninyo. Much better po kasi na naka-turn on po yan para meron po tayong backup sa ating chat history kahit magpalit po tayo ng device. And yes, totoo po yung nabanggit ko kanina
na pwede na po natin ma-download yung mga data from Messenger natin na end-to-end encrypted chats. Once na naka-turn on na po to sa ating Messenger at kailangan natin ng access sa chat history natin, ay pwede na po nating i-download yan. Gagawan ko lang po ng another video yung tutorial natin sa kung paano nga ba mag-download. Pero for now ay balik po muna tayo sa pinag-uusapan natin para sa end-to-end encryption. At back po muna natin. Dito naman po sa baba ng message storage ay makita po natin yung security alerts. I-click lang po natin yan at pwede po natin yung mabago. At dito po sa may security alerts ay nandito po yung manage security alerts. Dito naman po sa settings na ginawa ko ay okay naman po yung settings ko. And also, dinouble check ko na rin po dito sa logins yung mga devices na kung saan ako nag-o-open ng aking messenger. So dito ko po makikita yan. At dahil okay naman po ay okay na po ako doon. At ngayon naman po ay magbibigay pa ako sa inyo ng isang example na kung saan meron po akong kachat. For example ay kachat ko dito si Ate Stephanie sa aking messenger account. At ang problema ay biglaan na lang pong na-delete yung chat history namin or conversation namin, kaya hindi ko na po mabalikan yung ibang messages namin. So dito makikita nyo na last March 30 na lang inababalikan ko at hindi ko na po makita yung last January and February na conversation namin. And I think sa kagaya ko na gusto kong mabalikan yung mga pictures, chats, conversations ay hindi na po natin mababalikan yon dahil nga naka-enable na yung end-to-end encryption. Pero wag po kayo mag-alala dahil sa next tutorial natin or next video natin ay tuturo ko naman sa inyo kung paano natin mada-download yung mga chats natin sa end-to-end encrypted chats. At ngayon naman po ay papakita ko sa inyo yung isang scenario na kailangan po nating isync sa mismong device ulit natin yung sa messenger natin dahil nga nagme-miss out yung mismong chat history natin. So dito makikita nyo available naman yung sync now at kailangan lang natin pindutin yan para magkaroon tayo ng access sa chat history natin sa computer ko. So dito makikita nyo na binabasa ko mabuti kung na-access ko pa yung messenger account ko at yung mga history nun. So dito pinindot ko lang yung sync now at kakailanganin nga po ng PIN. Nabanggit ko nga po kanina na kailangan nyo pong tandaan yon kasi ilalagay po natin yan every time na maglalagin po tayo sa ibang device. So dahil computer po yung gamit ko ay kinakailangan po ng 6-digit na PIN at dahil alam ko naman po yan, kailangan lang natin pindutin dito yung remember this browser. Para syempre kapag nag-login ako dito ulit ng messenger ko ay hindi na po kakailanganin ng PIN. Sobrang bilis lang naman po ng pag-sync at kapag okay na po ay magkakaroon na ulit tayo ng access sa chat history natin. Kapag hindi ko nga po na-sync yun ay hindi ko po mababasa yung ibang chat sa messenger ko. At ayun lang po yung simpleng steps na kailangan nyong gawin at sundin para ma-setup nyo po na maayos yung end-to-end encryption sa messenger po ninyo. Sa mga ganitong application po tulad ni Messenger ay nagkakaroon po ng mga ganitong update for security. Ayun nga lang po ay medyo nakakalungkot sa part na kung saan hindi na natin mababalikan yung ibang mga messages sa messenger po natin. Kung meron man kayong mga chats, conversation, pictures, files na pinapahalagaan po ninyo, isave nyo na po ngayon. Sa next video naman po ay tuturo ko naman sa inyo kung paano nga ba natin mada-download yung mga data natin sa ating messenger. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!